Dennis de Guzman, ikaw ay bodyguard ni Mayor. Yes, Your Honor. Nakaganon ka na? Opo. Ilang taong ka ng bodyguard ni Mayor? Isang taon pong mahigit. Isang taon mahigit. Nung panahon nung inambos yung Vice Mayor, andyan ka na kay Mayor. Opo, Your Honor. Kilala mo ba si Abordo? Opo, Your Honor. Paano mo siya nakilala? Bali po, magbilas po kami, Your Honor. Magbilas. Opo. So, may koneksyon. Bilas ka ni Abordo. Si Abordo ang nag-provide ng sasakyan sa nag-ambos na kay Vice Mayor. Tapos ikaw na bilas ni Abordo ay bodyguard ni Mayor. At yun na nga no mga kabayan, nagkaroon na nga ng hearing kaugnay sa pagkamatay ng Vice Mayor ng Nueva Vizcaya na inaambush nga ngayong taon. At sa kasagsagan na ng hearing, atin ngang napag-alaman na ang bodyguard ni Mayor ay bilas pala nang nag-provide ng van na umambush kay Vice Mayor. Kaya naman ngayon mga kabayan, si Mayor ay isa ng suspect of interest. At yun nga rin napag-alaman mga kabayan na yung NBI na nag-imbestiga sa kaso at ang mga pulis ay tila baga pinahirapan ng mga husgado nang makakuha ng search warrant. Kaya hindi mahuli-huli ang mga pumatay kay Vice Mayor. Sa tingin mo kabayan, merong kinalaman si Mayor sa pagkamatay ng kanyang Vice Mayor, lalo pat kamag-anak ng kanyang bodyguard ay isa sa mga suspect sa pumatay dito? Comment nyo kayo sa baba at huwag nyo kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw kabayan. Panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Mayor, si Abordo kilala mo? Ha? Hindi ko po kilala, sir. Hindi mo kilala? Hindi po, sir. Ikaw, Dennis de Guzman, ikaw ay bodyguard ni Mayor. Yes, Your Honor. Nakaganon ka na? Opo. Ilang taong ka ng bodyguard ni Mayor? Isang taon pong mahigit. Isang taon mahigit. Nung panahon nung inambos yung Vice Mayor, andyan ka na kay Mayor. Opo, Your Honor. Kilala mo ba si Abordo? Opo, Your Honor. Paano mo siya nakilala? Bali po, magbilas po kami, Your Honor. Magbilas. Opo. So, may koneksyon. Bilas ka ni Abordo. Si Abordo ang nag-provide ng sasakyan sa nag-ambos na kay Vice Mayor. Tapos ikaw na bilas ni Abordo ay bodyguard ni Mayor. Bodyguard po ako ni Mayor, sir. Okay. Alam mo ba kung saan nagtatago ngayon si Abordo? Wala po kaming contact, Your Honor. Pero alam mo na itong si Abordo ang naghiram, ang sasakyan niya ang ginamit Ayon po sa balita, Your Honor. ayon sa balita. Pero nakarating sa iyo late na. Opo, Your Honor. So anong ginawa mo nung mabalitaan mo na ginamit palang sasakyan ni Wala Daring? po, Your Honor. During the ambush, I'm sure nakarating sa inyo yun. Opo. Okay. Ano po yung ginawa ninyo kung talagang interested kayo na makatulong sa kaso na para hindi kayo mapagbintangan? Ano po yung mga ginawa niyong hakbang? Wala naman po, Your Honor, kasi po wala naman kaming kinalalaman doon. Hindi, kasi nga, well, wala pa ako sinasabi na may kinalaman ka. Kasi nga itong si Darren Cruz Abordo, malaking kinalaman ito. Dahil sasakyan nga niya ang ginamit na sinunog. Yung sa, di ba, later on na nakita na sinunog. And then kumukonect ng kamag-anak mo related sa'yo. So ang question ko lamang dito na isn't it odd na yung kamag-anak mo related sa'yo involved dito sa crime na hindi mo alam, samantalang bodyguard ka ni Mayor at isa sa mga suspect pinagbibintangan na si Mayor. Di ba? So sana para linisin mo yung pangalan mo o pangalan ni Mayor, at least come out clean and give us something
na para talagang mapapalayo ka sa pangalan mo sa pagiging madadawit dito sa investigasyon. Kasi yung pagsasabi mo, wala akong kinalaman, malabo yun eh. Kaya nga nilagay ka sa person of interest eh, because doon sa connection eh, na ikaw ay, sabi mo, bilas? Ano sabi mo kanina? Bilas ka nitong si Abordo? Opo, Your Honor. Malabo, hindi ka tanggap-tanggap, sabi mo lang, wala akong alam. Dapat magbigay ka pa ng mga rason, more than that, na para hindi ka pag-isipan. Wala po kasi kami contact, Your Honor. Wala kang kontak? Gaano katagal na kayo walang kontak? Madarang din kasi po akong magbakasyon. Tapos, Bakit taga-saan ba itong si Abordo? alam ko po, Bulacan po, Your Honor. Taga Bulacan. O tamang-tama, malayo magandang kontakin para in case magkagipitan, hindi agad-agad mai-connect kasi malayo nga. So, when was the last time na nagkaroon ka ng contact dito kay Mr. Abordo? Di ko na po matandaan, Your Honor. Gawa po ng madalang nga po akong may. Hindi po kami nagkakakontak. Sa NBI? Gusto ko lang, si Turtulpo, for a while, gusto ko lang ipaalam sa inyo, kung gusto ninyong mag-testify dito, we can grant you, huwag kayo matakot na balikan ni Mayor. We can grant you legislative immunity. Kung gusto niyo mag-testify, we'll just have to request that to be granted by the Senate President. So huwag po kayo mag-alala na babalikan kayo. You are immune from suit if you are be granted immunity. We will ask the SP. So sinong may gustong sasabihin, kayo dyan, mga byuda, mga kapatid na mga namatay, magsabi lang kayo sa akin kung gusto may sabihin kayo na gustong sasabihin na patungkol sa kaso na ito, na tapos takot kayo na babalikan. Bago kayo magsalita, we will ask the Senate President to grant you legislative immunity. Okay? Para free kayo magsalita dito, magsabi. For that matter, lahat ng resource person na may gustong sabihin, pwede nating bigyan. Mr. Chair, meron lang akong request Yes. kay sa bodyguard. Although ito po ay voluntary. Are you willing to submit yourself to a lie detector test na matagal na kayo hindi nakikita nitong si Abordo at wala ka talagang kinalaman dito sa pinanggagawa ni Mr. Abordo? Are you willing? Opo, Your Honor. Okay. Then let's do it. Ipa-lie detector test natin, polygraph exam. Yeah, we can do that. It might be a make or break. Pwedeng maabsuelto siya, pwedeng mas lalo siya madidiin. Just as you know. And again, this is voluntary. So you're willing to submit doon sa polygraph exam na magpapatunay doon sa sinasabi mo na wala kang kinalaman dito sa mga aktibidad ni Mr. Abordo, and then matagal na kayo hindi nakita, right? Just to be clear. Opo, Your Honor. Okay, Mr. Chair. So next hearing, Umsek, you require the PNP to require the forensic service of PNP. Magdala dito ng lie detector test machine. Lie detector machine. Okay. Para volunteer man daw siya. So, balikan kita, Mr. Dennis de Guzman. Nasaan ka nung time nung insidente nangyari? Nasa bahay po, Your Honor. Nakabakasyon po ako. After the incident, anong communication ninyo between you and the mayor? Bali po, lumuwas po ako dahil magkakandak po ng LMP. Wala po siyang kasama. Hindi, after nung nangyari, anong usapan nyo ni mayor? Through cellphone? Meron kayo usapan? Wala po, Your Honor. Wala. Alam mo, meron ako impormasyon na ikaw ang sumalubong doon sa mga nag-ambos at yung mga armas ng nag-ambos, ginamit mo pa ay ambulansya ng munisipyo. Ano masasabi mo dyan? Hindi po totoo yun, Your Honor. Sigurado ka? Opo. Informasyon yan nakarating dito sa komite. Na ikaw ang nag-facilitate na masundo yung mga nag-ambos at ang mga armas nila ikinarga doon sa ambulansya ng munisipyo.
you're under oath here, ha? If it can be proven to mabigyan ng authority itong PNP na mag-grant sa kanila yung to disclose data from Globe. Pag malaman na ganon, you can be cited for contempt by this committee. Ha? Klaro yan, ha? Opo, Your Honor. So wala ka kinalaman? Wala po, Your Honor. Thank you. Salamat din po, Your Honor. Salamat. Yeah, right. Mr. Chair, di ba yung mga sasakyan ng gobyerno, hindi pa po sa Mr. Legard, di ba meron yung tinatawag na route sheet pag ginagamit yung government vehicle? Maybe yung sabi mo at the time na nakita na kinakargahan ng baril yung ambulansya ng munisipyo, sana intact pa yung records na yun. Kung meron, tingnan natin yung route sheet ng ambulansya na yun. No, kung meron silang sinumite. Tama. That can be produced. Pero other LGUs are not practicing that Okay. that practice. Pero may mga ibang government agencies kasi nire-require ng kanilang boss, mga boss na nagbibigay, nagpipill up ng route sheet doon sa pupuntahan ng mga sasakyan, yung rota, yung But destination. yeah, Tama ka, pero other agencies hindi comply dyan, then wala tayong magawa. yeah. Maybe we can come up with a law pertaining to that na from now on, although not related to this case, lahat ng mga government vehicles, para hindi rin maabuso yung mga sasakyan ng mga gobyerno, yung mga gasolina, magkakaroon po ng route sheet. Kailangan ina-account yung pupuntahan na lugar ng mga government vehicles, yung from what miles to from point A to point B, ilan miles ang nakonsumo dyan, etc. Yes, Proper we- monitoring and auditing para naman makatulong tayo sa kaban ng bayan na hindi maabuso yung gasolina, sasakyan. And then siguro i-require din na magkaroon ng dashcam lahat ng government vehicles. Kasama yan sa magiging recommendation natin. Yes. So from meron pa bang gusto magsalita? Because i-suspend muna natin itong hearing na ito kung wala na magsalita at babalik tayo for another hearing pag nandito na itong mga gusto ko ma-invite na mga magiging resource person. Yung mga sinasabi ko kanina na imbitahan natin, kasama na yung police na doon sa area at saka yung may-ari ng pick-up na si ang pangalan nun? Basta yung Sambrana, may-ari ng pick-up na nag-detail at saka hopefully mahanap niyo si Husenia. Mahanap ninyo, balikan ninyo doon sa pamilya, baka nakita na doon. At kung makita, mahuli ninyo si may-ari ng Mitsubishi, si Abordo. Mga key figures yan dito sa investigation natin. Balikan ninyo at follow upin ninyo. NBI, magtulungan kayo sa PNP, ha? Walang turf battle dito. Iisang kuan lang, ha? Iisang clientele lang ang ating pinagsiserbisyuhan. Mga Filipino people, particularly mga tao sa region to. So kung anong kailangan ninyo, humingi rin kayo ng data sa PNP. PNP naman, kung meron kayong kulang at meron ang NBI, hingi nyo sa NBI. Magtutulungan kayong doon sa para ma-solve itong kaso na ito, ha? Thank you. Gusto magsalita doon ng Mr. Roel Alameda, sir. Mr. Ruel Alameda, you want to say something? Thank you. Go ahead, you have the floor. Yes po, Your Honor. Tungkol po kay Sir Dennis po, De Guzman, sir. Actually po, sir, 1 year po, bago po nangyari yun sa kuya ko, meron po kaming police blotter na meron po siyang threat sa kuya ko. Kasama na rin po yung running mate ng kuya kasi tumaro po. Alam po yan ni
COP po namin dati si Major Zambale po. Pero hindi po nalalagay sa blatter sheet po. Nilagay po nila sa bond paper to protect po yung yung usapan po namin. Pwede niyo pong tanungin si si Major Zambale po tungkol po doon. Major Sambale. Siya ang hipe noon. 1 year ago. Yes po, Your Honor. Upo ka dyan. Ano can you give us the details of the threat that was recorded in your police blotter? Sir, good morning, sir. I am Police Major Sambali, sir. The acting chief of police that time, sir. 1 year ago, sir. So, last year po, sir, I was invited by the former mayor or ex-mayor Tumaru, sir, sa bahay po nila, sir. And they reported, sir, na yun nga po, sir. May nag-report po sa kanila, sir, na mag-asawa. And yun po mag-asawa, sir, narinig daw po nila, sir, na meron pong threat sa buhay ni ex-mayor and vice mayor, sir. But yun nga po, sir, ang gusto po nilang mangyari that time, sir, is to record the blatter, sir, inside the house of the former mayor, sir. So as the chief of police, sir, hindi po namin record, sir, sa loob ng bahay ni former mayor yung incident. But kinausap po namin yung mag-asawa, sir, na bumalik po kinabukasan sa police station, sir, in which, sir, doon po namin i-record yung incident, sir. At unfortunately, sir, hindi po bumalik, sir, yung mag-asawa sa police station, sir. Anong alam mo doon sa threat? Anong particulars ng threat na yun? Ano sinabi? Vague po yung information, sir, na dinisclose po nung mag-asawa, sir. Pero po ang description nila, sir, is one of the security or bodyguard of our mayor, sir. Sino? Yun, hindi po nila na-disclose yung pangalan, sir. Just the descriptions po, sir. Kasi takot sila. Yes, sir. But One of the bodyguards, papatayin sila? hindi po nila, sir, hindi po nila confirm, Tingnan sir. ko naman na chief of police. Uy, kalit na ba? Simple yan eh. Sabi magpapablatter dahil may threat tapos hindi mo tinanong kung anong klaseng threat. Yun lang. Yes, sir. O hindi mo tinanong. Sir, hindi po namin na-blatter, sir, kasi sa loob po ng bahay, sir. Kung hindi nga mablatter, granting that your protocol says that hindi pwedeng dadalhin ang blatter box sa loob ng bahay ng isang private individual. Kung magpa-blatter kayo, pumunta kayo sa estasyon to make it official. Okay, granted na gano'n ang protocol natin. Hindi mo tinanong anong particulars ng kwan. Kasi sabi mo, takot pumunta sa police station at magpa-blatter. Hindi mo tinanong kung anong klaseng threat yun. Death threat po, sir. Threat po sa buhay ni ex-mayor at ni vice mayor, sir. Ex-mayor at ni vice mayor, Yes, sir. saan nanggagaling ang threat? Galing, yun nga po, sir, ang pinipinpoint po nila, sir, is the bodyguard, sir, ni mayor, sir. Walang sinasabing particular na pangalan? Wala po, sir, sinabing particular na pangalan, sir. Description lang sabi, Mr. Chair. Yeah. So ano yung description doon sa bodyguard ni Mayor? Your Honor, sir, unfortunately po, yung records po, sir, yung pinagkasulatan po namin, sir, hindi na po namin mahagilap, sir. At hindi mo na maalala? Hindi na po, Your Honor. Come on. Come on. Come on, Colonel. You're smarter than that. Hindi kasi, Colonel ka po. Major po, sir. Hindi ka maging major kung kayo po ay medyo mahina. Ano po. Isa pong sumbong tungkol po sa banta sa buhay ng isang vice mayor, kahit pa ito'y kopong-kopo, matatandaan mo. Imposible hindi mo matatandaan. Saka isa pa maidagdag ko, okay, so protocol ninyo na hindi kumuha ng blatter sa residente ng isang tao na gusto magreklamo. What if yung tao ay disabled and hindi siya makapunta sa presinto? Dapat yung pagpunta niya doon sa bahay niya just because hindi siya makapunta sa inyong presinto, tinatanggap niya na yon. As long as pumipirma siya at may testigo ka na siya talaga yung pumipirma at nagpa-file ng blatter, hindi kinakailangan lahat ng tao papunta niyo sa presinto na para makuha yung blatter. Ano ba yan? Ito ba nasa batas po natin PNP?
O ito'y protocol lang na inyong presinto? O protocol mo lang sarili? Yeah, but before you answer, I would like to acknowledge the presence of our minority leader, Senator Coco Pimentel. Thank you, Your Honor, for coming. You may respond. Hindi ako maniniwala, Major, na nakalimutan mo na yon. Especially the fact na pinapunta ka sa bahay. Buti sana kung nakaupo ka dun sa presinto and then araw-araw iba't ibang pupunta ng mga complainant, iba-ibang tao, makakalimutan mo yon. Nagkahalo-halo na, magkakapareho. Pero unique to eh. Pinapunta ka dun sa bahay para pagsumbungan, para pagsabihan na may death threat sa isang tao, isang family. And you wouldn't forget that. Hindi mo makalimutan yan. Ngayon, nakalimutan mo na. Your Honor, sir, may I request the investigator po na kasama ko nung time na pinatawag po kami nun, sir. So, naghugas kamay ka, nagpunsi Pilato ka. No, No, sir. No, I don't want to speak to the investigator. You, kasi ikaw mas nakakataas. In the name of command responsibility, dapat ikaw ang tatamaan dito. Yes, sir. Bakit ka magtuturo sa bata mo na maliit lang yon? Ikaw ang mas malaking isda ang gusto kong makausap. I don't believe na makakalimutan mo yung isang napaka-importanting detalye. Sir, ang... Kahit pa sabihin natin many years ago pa yon. Yes, How long ago was this? How many years ago? 1 year ago, sir. 1 year ago lang. Buti sana kung dekada na. 1 year ago. Yes, sir. Ako, tanungin mo ako ano mga pinanggagawa ko, ano mga nakita ko sa programa ko 1 year ago, matatandaan ko pa eksakto. Mas bata ka pa sa akin twice. Sir, Don't tell me na ikaw ay may Alzheimer's na. none, sir. Oh, none. So, baka nagmaang-maangan ka lang. No, sir. Ang naalala ko po, sir, talaga na description is, Ilocano, sir, is nakutong, sir. Kasama ko naman po... Nakutong. Yes, nakutong. Ibig sabihin payat. Yun din po, sir. That night, sir, kasama ko din po, sir. Si, Oh, ngayon, naalaala mo na. Kasi kanina sabi mo, hindi mo na alaala. Ngayon, naalaala mo na. And then, Sir. ano ba mataba sa Ilocano? Ha? Malokmek. Siguro, baka sinabi malokmek. Ngayon, binaliktad mo, nakutong. Kasi sabi mo, that fits the sabi mo, description ang binibigay. Sabi nila, ito yung tinuturo nila. Yes, So, sir. kung itong tinuturo nila, dapat malang katawan. Bakit payatot ba ito 1 year ago? hindi ko po kilala yan na, sir, 1 year ago, sir. I'm not saying na kilala mo. I'm saying na yung nakutong, mapayat at saka mataba, sobrang, kung tama yung mga sinasabi nila, sobrang pag-late na agad. Yes, sir. Yung pong sinasabi ni Sir Roel at ni Sir Julie, ay ni Ma'am Julie, actually, present po sila nung gabi na pinatawag po kami, sir. Bali, dalawa pong tao, sir, yung sinasabi nila, sir. Ang naalala ko po, sir, is yung nakutong, sir. Okay, matanong ko lang ito si Sir Ruel. Sir Ruel, Mr. Chair, excuse me. Okay, Yes, Your so, Honor. sabi mo kanina, alam ni Major at ang nagbanta sa blatter ay si Dennis de Guzman. Opo, Your Honor. Ngayon magko-conflict yung statement yung dalawa ni Major. Yung nangyari po kasi noon yun, Your Honor, ang sinabi po nung mga witness po, sir, is dalawa po sila. Yung isa po is tricycle driver po ng Toran. Isa pa po sa mga presidente ng tricycle sa Toran. And yung isa po, sabi po nung witness, bodyguard po ni Mayor. Pero hindi po namin alam yung pangalan niya dati, sir, kasi mga imported po yan, sir. Ibig sabihin ko, yung term ko po na imported, hindi po sila taga-Apari. Taga-Esiha po yung mga yan, sir. Kaya yung mga witness po, nagtatanong kung sino. Tapos dinescribe po nila sa amin yung tao po. Tapos yung nakamotor lagi ng tang orange. Tapos pinasinan po namin. Doon sa description ng witness, tumutugma ba sa katawan niya para masabi mo na siya na nga talaga yon? Apo, yung mga witness po kasi, sir, pinakita po namin sa kanila kung ito ba yung yung tao. So, umuo po sila. Hindi lang po nila alam yung pangalan, sir, kasi mga bago po sila sa Apari. At he was present. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Pinakita yung picture. Siya po, si Hepe po ang nagsabi sa akin niya, ito yung boss. Ay, ito yung sir, ito yung tao na yon. So, umuo po ako sa kanya. Umuo din po yung mga witness, So, sir. pinakita kay Major yung picture ni Dennis. Tama? Description po, sir. Description po yung pinakita. Description. Ano nakalagay doon sa description? Yun po, mataba, matangkad, tapos lagi pong nakamotor ng orange. Bakit sinabi niya, naalala niya, nakutong? Ay, yung kasama po niya, sir, yung presidente po ng TODA. Dalawa po kasi sila, sir, yung nag-uusap nung nangyari po yun. Ang ano po niyan, yung dalawa po mag-asawa, sir. Actually, sabihin ko na po paano nangyari, sir. Pwede po ba, Your Honor? Go ahead. That night po kasi, sir, tumawag po sa akin yung ex-mayor po, si Mayor Tumaru. Tapos, ang sabi niya po sa akin, hindi sumasagot yung kuya mo.
at yung ate mo. Yun po ang sabi sa akin. Pwede ba ikaw na lang ang pumunta at mag-represent para sa kanila? Umuopo ako. Nung pagdating ko po doon, sir, umiiyak po yung 5 tao. Ang nakadinig po yung mag-asawa po ang nakadinig. Kasama po nila yung tatay at nanay, tapos yung tita. Kasi yung auntie po, yung nakakaalam po doon kay ex-mayor Tumaru. Doon po sila nagsimulang nagkwento. Kasi po yung sa burger stand po na saan nangyari yung naganap po yung threat po, hindi po nakita nung 2 tao yung hindi po nakita yung mag-asawa, sir, na nandun pala sa burger stand. Ngayon po nag-uusap yung mga alleged po si Mr. Dennis po at yung isang presidente po ng TODA. Nasabi po ni Dennis, papatayin namin yan si Vice Mayor Alameda, kasama yan si Tumaru. Yun po yung narinig, sir. Tapos, ang ginawa po ng 2 mag-asawa, sir, pumunta po sila sa bahay ni ex-mayor para humingi po ng tulong kasi natatakot daw po silang pumunta ng headquarters kasi hindi po nila sigurado kung sino po yung mga kasama ni Mayor at yung hindi po kasama sa headquarters. So, yun po. Pagdating ko po doon, nandun na po sila Major Zambale. Okay. Break ka muna. Dennis de Guzman, totoo ba yung sinasabi niya na may balak kayong patayin si Vice Mayor at saka si former Mayor? Hindi po totoo yan, Your Honor. Alam mo ha, kung totoo man yon at magiging totoo rin yung information na na-receive ko na ikaw nag-facilitate ng withdrawal ng mga gamit nila, mga armas nila, gamit ang ambulansya, ay talagang 1 year in the making yung plano nyo na pagpatay kay Vice Mayor. Ha? I am warning you, you are under oath. Pag sinungaling ka, pwede kita ipakulong dito sa baba. Ha? We can cite you in contempt at ikukulong ka namin. Hindi ka makauwi doon sa inyo. Opo, Your Honor. 1 year in the making yung plano pala pag ganun. Finally, napatay rin si Vice Mayor. Kung ganun ang yung plano noon pa. Mayor, paano mo naging bodyguard ito si Dennis de Guzman? Bali, binigay po ni Romel Josenia po, sir. Nung before election lang po, sir. Anong background nito? Yes. Paano mo naging bodyguard? Anong background nito? Bali, kwan po. Dati pang security po. Daw